Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, August 3, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Miko Harina, Patty Ting at Gabriel Bisaya kabilang umano sa mga tumanggap ng pera mula sa confidential funds ng Office of the Vice President ayon sa prosecution. Presyo ng LPG, may hanggang 3 piso kada kilong pagtaas ngayong buwan. Katiting na bawas presyo sa diesel at gasolina, ipatutupad din. Mima Alicia merger case, lutas na ayon sa PNP. Defense Secretary Gilberto Chodoro, pinagbibitiw lahat ng opisyal na pro-China. Sa palakasan, DC Open Women's Final sa pagitan ni Alex Ayala at Jessica Pegula, sinuspindi dahil sa malakas na ulan. At sa showbiz, Katrina Legado hindi pa rin makapaniwala sa pagkapanalo sa Miss Supranational 2026. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Humarap sa impeachment trial court ang isang team leader ng Commission on Audit at idinetali ang mga umano'y questionableng paggastos ng Office of the Vice President sa 125 million peso confidential funds. Ipinresenta rin ng prosekusyon ng ilang acknowledgement receipt ng mga nakatanggap umano ng pera mula sa confidential funds. Kabilang dyan ang isang Mary Grace Piatos, Miko Harina at iba pang mga pangalan. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Bahagi yan ng testimonya ni Commission on Audit Team Leader Roderick Wamil sa impeachment court kaugnay pa rin sa akusasyong misuse of confidential funds. Anya, si Vice President Sara Duterte lamang ang tanging Vice Presidente at dating kalihim ng Department of Education na may confidential funds ang tanggapan na mula taong 2014 hanggang 2024. Kaugnay ng cash disbursement vouchers ng Office of the Vice President noong December 2022 na 125 million pesos ang halaga. Na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. Pero hindi anya nakalagay sa dokumento ng OVP kung ano ang pinagamitan ng milyon-milyong pisong confidential funds. Ano-ano ang napansin mo sa dokumentong ito? Napansin ko po na hindi po in-enumerate ng Office of the Vice President yung kanilang specific confidential activities na kanilang ginawa. Kailangan bang enumerate yan? Yes, ma'am. Nagpadala ng memo ang COA para pagpaliwanagin ang OVP sa mga nakitang discrepancies. Tumalima rito ang OVP pero Yung provision of medical and food aid na 40 million pesos at yung letter F na payment of incentives or traveling relative to the confidential operations na 10 million pesos. Hindi na po siya allowed as confidential expenses. bukod dito, Yung binili nila na tables and chairs and desktop printers and computers. Pero yung supporting document lang po nun ay acknowledgement receipt instead of official receipts or sales invoices. hindi anya tinukoy ng OVP na gagamitin ang mga ito sa confidential operations. Ipinakita rin ng prosecution ang iba't ibang acknowledgement receipt na pirmado ng isang Mary Grace Piatos matapos matanggap ang 70,000 pesos at isang Renan Piatos na nakatanggap naman ng 11,000 pesos. May 7 na individual pa umano nakatanggap ng pera mula sa confidential funds. Ipagpapatuloy ang direct examination ng prosecution sa COA team leader sa Martes, August 4. Pinalawig naman ng impeachment court ang deadline sa ilang bangko hanggang August 13 kaugnay na pinasabi ng financial records ni Duterte na gagamiting ebidensya sa Article 2 o umano'y hindi may paliwanag na yaman ng bise. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.
Mga ka-A to Z, kailangang planuhin ang paggamit ng kalan dahil may taas presyo sa LPG ngayong Agosto na aabot ng hanggang 3 piso kada kilograma. Simula Martes naman, may kaunting bawas sa presyo ng diesel, kerosene at gasolina. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Oh my gosh, may inaasahang mga rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Kailangan pa ring maghigpit ng sinturon dahil liquefied petroleum gas o LPG naman ang magmamahal. Si Evangeline aminadong mahihirapan ngayon mag-budget at maaapektuhan ang kanyang kita sa karinderya. Tipid ako ngayon sa mga putahe ko, nagbabawas ako kahit papaano kasi istira yung budget namin pagdating sa LPG na tumaas. Ayon sa Department of Energy, bagaman sapat ang supply ng LPG sa bansa na tatagal pa ng halos 36 na araw, may pagtaas pa rin sa presyo nito bunsod ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. LPG, on the other hand, did see an increase for this month kasi once a month lang to. Our supply is strong and stable. Sa LPG po, hindi po problema yung supply. Naglalaro sa 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 piso kada kilo ang itataas ng presyo ng LPG ngayong linggo. Ang price nito nung July ay $594 per metric ton. Tumaas para sa Agosto. Ito ay nasa $634 per metric ton. Ang pagtaas nito sa lokal na merkado tinatayang 40 pesos sa bawat 11 kilogram na tangke ng LPG. Samantala effective August 4 Martes, may kaunting rollback naman para sa produktong petrolyo. Behind every centavo we talk about today is someone deciding whether to take the jeepney or walk. Middle East conflict is still volatile. And we still have to brace ourselves and be prudent in our spending as far as fuel is concerned. 73 centavos kada litro ang rollback sa gasolina, 60 centavos kada litro sa diesel, at mahigit 2 pesos kada litro naman ang rollback para sa kerosene. Matatandaan sa mga nagdaang linggo, pumalo sa 4 na piso hanggang 11 pesos ang increase kada litro sa petrolyo. Pagtitiyak ng DOE, nasa 40 days ang itatagal ng supply ng gasolina sa bansa at 132 na araw naman sa kerosene. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nagbabala ang grupong Manibela ng 2 araw na tigil pasada sa susunod na linggo, kasunod ng hindi pagpa-aproba sa hinihiling na dagdag pasahe. Ayon sa Manibela, hindi na sapat ang kita ng mga tsuper dahil sa mataas na presyo ng petrolyo at iba pang bilihin. Simula ng Martes, bahagyang bababa sa wala pang piso kada litro ang presyo ng diesel at gasolina. Pero ayon sa grupo, lubha itong maliit kumpara sa naging mga taas presyo sa nakaraang linggo. Kaya naman umaasa silang maaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kanilang hiling na fare hike. Sa ngayon, pinag-aaralan pa rin ng LTFRB ang hirit na taas pasahe ng transport groups, habang isinumiti na rin ng ahensya sa palasyo ang rekomendasyon para sa fuel subsidy sa PUB sector ngayong buwan. Inwestigasyon ni Senator Joel Villanueva ang paglalabas ng Pasig City Regional Trial Court ng temporary restraining order sa implementasyon ng 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Giit ni Villanueva, bagamat iginagalang niya ang desisyon ng korte, malaking bagay sa mga pang-araw-araw na gastusin ng manggagawang Pilipino ang naudlot na wage hike. Umaasa siya na agad mareresolba ito at mabibigyang linaw ang mga katanungan sa nasabing wage increase. Yung ating food hunger incidents from 20% last year, that's 23% now, Mr. President, for families. Hindi mabigyan ng tamang pondo o ng pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa. Malaking bagay po ito na nawala sa kanila. So, Nang
Nangangamba ang mga residente at magsasaka sa komunidad ng Capas Tarlac na mapatalsik sila sa kanilang lupang sakahan at tirahan para bigyang daan ng pagpapatayo ng panukalang Pax Silica Hub. Ilan sa mga residente doon nakatanggap na ng sulat mula sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Yan po ang ahensya ng gobyerno na magpapatupad sa naturang proyekto. Ang Pax Silica ay inisyatibo ng Estados Unidos na layong palakasin ang supply chain para sa artificial intelligence, data center at electronics manufacturing. Target itong itayo sa mahigit 1,600 na ektarya ng lupa sa New Clark City. 300,000 pesos umano ang alok ng BCDA sa kada ektarya ng lupa. Pero anila, posibleng hindi ito makapagtustos sa kanilang pamilya ng pangmatagalan. Pangamba rin nila ang posibleng epekto ng Pax Silica sa supply ng tubig sa lugar, lalo't aabot sa 90 million na litro ng tubig ang kakailanganin ng AI Data Hub Center sa operasyon nito. Wala pa po kasing public consultation na nagaganap at hindi naman po sila dumadaan dito sa aming barangay o may rekta po sila sa mga farmers namin. Sila na lang po yung nag-uusap. Kaya nga minsan naguguluhan po yung mga farmers namin. Nagpupunta po sila dito. Ibenta ko yung lupa ko, papayad ako sa kanila. Kung 2 hektarya yung lupa ko, di 600,000. Palagay niyo po, nagtanong lang ako. Yung bang anak ko sa 600,000 na nag-aaral ng koleyo, makatapos po kaya yon? Kaya palagay ko po, hindi rin makatapos. Pero po, kung nandyan ang lupa, baka maka-graduate siya. Kaugnay niyan, tiniyak ng Malacanang na wala umanong magsasaka ang madi-displace bunsod ng Pax Silica Project. Giit ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro na una nang natukoy sa buildable zone sa New Clark City ang 3,500 na ektarya ng lupa na pagtatayuan ng Pax Silica. Lubhang maliit din di umano ang naturang lupa kung ikukumpara sa 6,000 ektaryang tinukoy bilang forest reserve at upland farms na pwedeng sakahan. Giit pa ng palasyo, tuloy-tuloy umano ang public consultation ng BCDA sa issue. So, maliit lang po ang mauukupan nito. 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po, maaaring ilagay itong proyekto regarding Pax Silica. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation kung may iba pang nabiktima ng nabistong umano'y honey trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, si Recto ay isa lang sa mga umano'y naging target ng character assassination. Dagdag ni Matibag, naipadala na ng NBI ang subpoena kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating kongresistang si Jing Parasa. Gayunpaman nilinaw ni Matibag na hindi nila idinedeklarang may kasalanan ang dalawa dahil daraan pa rin ang mga ito sa kaukulang due process. Una nang pinabulaanan ni Leviste at Paras ang mga akusasyon laban sa kanila. Posibleng humina ang bagyong Luis habang papalayo ng bansa bukas ng hapon matapos itong tumama sa lupa sa bayan ng Maconacon, Isabela ngayong gabi. Gayunpaman ayon sa Pag-asa, nakataas pa rin ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Northern Aurora. Nasa 6,000 pamilya naman ang naapektuhan ng masamang panahon sa buong bansa ayon sa disaster officials. Habang patuloy ding binabantayan ng Pag-asa ang isa pang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin.
Umangat ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa patuloy na pag-uulan, dala ng bagyong Luis at ng habagat. Ayon sa Pag-asa, posible pang tumaas ang level ng tubig sa dam. Base sa datos nitong July 29 hanggang August 2, tumaas ng hanggang 4.6 meters ang level ng tubig sa Angat dahil sa pinagsamang epekto ng LPA at thunderstorms. Pero paalala ni Pag-asa Hydro-Meteorology Division Chief Socrates Pat, huwag ding magpakakampante na magtutuloy-tuloy ang pagtaas nito, lalo't magsisimula pa lang magbawi mula sa all-time record low na 150.60 meters na level ng tubig na naitala kamakailan. Malakas din ang possibility na aangat pa further yung elevation ng Angat Dam, pero tama ka rin na huwag tayong magpakakampante na tuloy-tuloy ang pagtaas nito dahil katulad nga ng nasabi ng hydrologist natin kanina, it's still below the rule curve. Patuloy tayong magtipid sa tubig para itong mga nababawi nating mga increases in water level na ito ay hindi mabilis ang pag-deplete. Balik musika ang aktres na si Nadine Lustre matapos ilabas ang bago niyang kantang Personal. Sa post ng aktres, mababasa ang linyang, "Now we're getting somewhere." Dahil dito mas umingay ang espekulasyon na posibleng maglabas pa si Nadine ng mas maraming bagong musika. Agad namang bumuhos ang suporta mula sa kanyang mga tagahanga at ilang personalidad sa industriya ng entertainment. Susunod ni Alicia murder case lutas na ayon sa PNP. At sa palakasan, DC Open Women's Final sa pagitan ni Alex Ayala at Jessica Pegula, naantala dahil sa malakas na ulan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Idineklara ng Philippine National Police na lutas na ang kaso ng pagpaslang sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Naharap sa kasong murder ang 6 na suspect pero at large pa ang mga mastermind na kinilala bilang business couple. Ang motibo may kinalaman umano sa milyong-milyong pisong utang. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Inanunsyo ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na case solved na ang pagpatay sa pro-administration blogger na si Mima Alicia Lipata noong July 17 sa kanyang tahanan sa Caloocan City. This case is a solved one, including the Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting. But were able to solve and or solve not less than 10 cases that they have committed in the past. Ipinakita ng PNP ang mga CCTV footage ng mga suspect na kumain pa sa isang karinderya bago ang pamamaril. Pagsapit ng pasado 3:00 ng madaling araw, bumaba ang isang suspect at narinig na ang sunod-sunod na putok ng baril. Sumuko na ang middleman bukod sa gunman at rider na una nang naaresto. Sa CIDG through Mabalacat City Police Station. At siya ay nag-voluntary surrender doon. Doon sa kanyang sinabi doon na siya daw ay naging middleman. No, siguro nakukonsesya na siya. Sa resulta ng ballistic examination, tumugma ang na-recover na 3 kalibre ng baril sa mga nagdaang pamamaril na kinasangkutan ng mga suspect. Sangkot sa 3 series of killings. Plus yung kay Mima, pang-4. So yun yung lumabas sa investigation po. Ang gunman na kinilalang si alias MS, 58 years old at may kasong murder taong 2016 pa. Ang rider naman ay kinilalang si alias JA ay may nakabinding 10 kaso at 8 rito ay insidente ng robbery. Ito ay known to be involved in our security in a drug lord or HBI in Iloilo.
This firearm was likewise figured in not less than 10 incidents of shooting incidents in the past. Bulacan, Nueva Ecija, Quezon City, Malabon, Caloocan. Naharap ang mga suspect sa mga kasong murder, prostrated murder at illegal possession of firearms and explosives. Kabuuang 6 na individual ang sangkot sa krimen at 3 na lamang ang at large, kabilang ang 2 mastermind na kinilalang sina Boss A at isang Jane Doe na sinampahan din ng kasong murder. Kinumpirma ng PNP na isang business couple ang itinuturong utak sa pagpatay. Ayon sa PNP investigation, personal na alitan ng motibo sa krimen, kaugnay sa umano'y 8 milyong pisong utang ng biktima sa mag-asawang sospek at walang kinalaman sa mga banat sa vlogs ng biktima. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sinusuportahan ng Malacanang ang panawagan ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga opisyal ng pamahalaan na pro-China na magbitiw na sa pwesto. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang nakikitang mali ang administrasyon sa pahayag ni Teodoro dahil anya pagpapakita ito ng pagmamahal sa bansa. Kasunod ito ng pambabatikos ni Davao City Representative Paulo Duterte sa pahayag ni Teodoro dahil saan niya panguudyok umano sa China at tila loyalty check umano sa mga opisyal ng bansa. Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino, sa Pilipinas, lubhang kataka-taka. Kinuwestiyon ng civic group na Isang Bayan ang pag-apruba ng Sandigan Bayan sa pagpapapiyansa kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation. Ayon kay Isang Bayan convener Attorney Howard Calleja, nakapagtataka ang pag-apruba ng korte dahil isa si Revilla sa mga nasasakdal sa umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Dagdag niya, maliit lang umano ang halagang itinakda bilang piyansa para sa dating mambabatas. Kaya naman nababahala ang grupo na posibleng mas marami pang high-profile na akusado ang makalaya rin kasunod ni Revilla. Magugunitang nitong Biyernes, pansamantalang nakalaya si Revilla matapos makapagpiyansa ng 1 milyong piso. Parang kulang yung accountability, ano? Just to mention yung kay Senator Jinggo, just remember, may pending case pa yan. May conviction yan sa Sandigan Bayan. Nakapending pa yan sa Supreme Court. So, ang tanong ko dyan, baka kung gagawin nila yon, bakit ganun? Nag-convict sila, tapos later on, kung sabi mo, may possibility, baka mangyari yan. Tumangging maghain ng plea si Senator Rodante Marcoleta sa kinakaharap nitong kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng mga regalo. Ayon sa abogado ni Marcoleta, hinihintay pa nila ang desisyon ng Korte Suprema sa kanilang mosyon na kumekwestiyon sa naturang reklamo. Dahil dito, ipinasok ng Sandigan Bayan First Division ang not guilty plea para kay Marcoleta, habang naghain naman ng not guilty plea ang negosyante at kapwa-akusado ni Marcoleta na si Aristotle Viray. Una nang naghain ng not guilty plea sina Marcoleta at Viray sa hiwalay na kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Gayun din ang 2 pang akusado nila doon na sina ex-Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Nag-ugat ang mga kaso sa 75 million peso campaign donations na tinanggap ni Marcoleta mula sa mga kapwa-akusado pero hindi idineklara sa COMELEC. Resolution of the Sandigan Bayan. Resolution of what? The ombudsman. Precisely why we
why the accused has refused to enter a plea. Bitin ang inabot ng tennis fans matapos suspindihin ang Mubadala DC Open Finals match nitong linggo sa pagitan ni na world number 28 Alex Ayala at world number 3 Jessica Pegula dahil sa masamang panahon. Nakuha ni Pegula ang unang set sa score na 6-4 habang hawak naman ni Ayala ang momentum sa ikalawang set na lumamang na sa score na 2-1. Pero kinailangang itigil ang laro dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Exciting sana ang laban lalo't bagong kasaysayan ito for Ayala bilang unang Pinoy na nakaabot sa finals ng WTA 500. Una niyang tinalo ang defending champ ng torneo na si Leila Fernandez sa round of 16 at sa semis, ranked number 10 Elina Svitolina sa quarterfinals at si four-time Grand Slam winner na si Naomi Osaka sa katatapos na semis. Nakatakda namang ipagpatuloy ang match anumang oras ngayong hating gabi, oras sa Pilipinas, kung saan susubukin ni Ayala na masungkit ang kampyonato. Kaya naman, good luck at laban lang, Alex. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Katrina Legado, hindi pa rin makapaniwala sa pagkapanalo sa Miss Supranational 2026. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Matapos ang 13 taon na iuwi ng pambato ng Pilipinas na si Katrina Legado, ang ikalawang korona ng Miss Supranational. Gumawa ng makasaysayang panalo si Katrina matapos talunin ang 67 pang kandidata mula sa iba't ibang bansa. Bagamat hindi pa rin makapaniwala sa tinamong tagumpay, nagpapasalamat siya sa mga Pilipinong patuloy na naniniwala sa kanya. Hindi siya sinukuan at nagdasal para tagumpay na maiuwi ang karangalan para sa Pinas. Samantala, hindi naman naging mapalad ang pambato ng Pilipinas sa Mr. Supranational na si Felipe Marasigan. Nagtapos ang kanyang pageant journey matapos makapasok sa top 20. Habang kinoronahan naman bilang Mr. Supranational 2026 ang pambato ng Spain na si Pedro Cordero. 5 taon, isang misyon. Sa patuloy natin paghahatid ng balita at impormasyon na may dalang inspirasyon, mukhang may na-inspire na tayo para maging journalist. Pakita nga kung paano ang reporting kung may bagyo. At ito ang ating balitang kay ganda. Kailangan na natin lumitas kasi papasok na ang ating Philippine Sea at kaya naman lakas ang bagyo dati. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong gabi ay mula sa statistician at educator na si W. Edwards Deming. Ang sabi niya, hindi sapat na binabayaran ang mga manggagawa. Kailangan ding may inspirasyon sila para magtrabaho. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.